involves, first of all and most importantly, giving of one's life back to God. So binasa po natin no nakaraan last week sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20. Sabi doon, ibigay do po natin ang ating buhay sa Diyos. Paano po? Sa ating katawan. Kumbaga, last time, naalala ko nga, no, sinabi ni Mami Lola, kung gusto niya maglingkod, di ba? Gusto niya maging malakas para makapaglingkod kay Lord. Di ba? So, ayaw niya na kung kailan, di ba, uugod-ugod na tayo, tsaka pa tayo magsiserve kay Lord. At thank you, Lord, din sa buhay ni Mami Ading, di ba? Sa buhay ng ating wow ministry na talaga naman na hindi hadlang yung edad. Pero, di ba, paano tayo makakapag-serve nga naman, di ba, kung mas tawag dito, na ano tayo sa mundong ito, di ba, pina-priority natin yung mundo na nung kung kailan bata pa tayo at saka nung naging matanda na tayo at saka natin naisipan na magre-retire ka na at maglilingkod. So dapat habang may lakas pa, 'di ba? Kumbaga maging mabuting katiwala tayo. Hindi natin pwedeng sabihin ibibigay ko ang buhay ko sa iyo, Lord. Maging mabuting katiwala ako kung hindi natin iniingatan yung mga katawan natin, 'di ba? For example, si Daniel, 'di ba, sa 17 years old pa lang siya, 17 years old pa lang, kinumit na niya, di ba? Binigay na nila ang kanilang loyalty talaga sa ating Panginoon, di ba? Kung natandaan natin yun. At sa binasa po natin sa Romans chapter 12, sabi po doon, living sacrifice. Yun, kapag nag-aalay po tayo, di ba, ng buhay natin, kailangan living. It means buhay pa. Kapag, di ba, narinig natin yung word na sacrifice in the Old Testament, di ba, last time, naalala natin, kailangan, di ba, kapag nag-sacrifice tayo, yung isa-sacrifice natin, walang kapintasan, holy and pleasing to God. Na kapag binigay natin ang buhay natin, Lord, malakas ako, magpapagamit ako sa'yo. Hindi yung parang, yun nga, shop ba yun, recycled na. Dapat the best ang ibibigay natin at, di ba, sacrifice para sa ating Panginoon. So, paano tayo maging mabuting katiwala? Unang-una sa buhay po natin, di ba po? Paano natin masasabi na mabuti tayong katiwala sa buhay natin? Kailangan yung katawan natin, di ba? Living sacrifice kay Lord. Kumbaga, habang may malakas pa tayo, di ba? Huwag tayo, kumbaga, maglingkod tayo sa ating Panginoon. Hindi tayo makapaglingkod kapag tayo ay mahina na. Kaya tinanong sa atin last time ba, paano maging mabuting katiwala sa katawan? So, sabi nga natin, mag-exercise, umiwas sa pagkain ng mga bawal, ayan, magpahinga din, di ba? Disiplina din sa sarili at huwag magbisyo, praise the Lord. At doon nga sa letter B na po tayo mga kapatid, stewardship involves a wise and honorable use of one's time. So, tayo po no ay tumatanda na at habang nadadagdagan yung edad natin, nababawasan na rin yung oras natin dito sa mundo. Kaya paano tayo maging mabuting katiwala sa oras na binigay ng Diyos? Sa binasa po natin sa Proverbs chapter 24, verse 30 to 34, may kita natin na minsan, di ba, gusto natin ipagpabukas ng mga gawain ng Lord. Di ba? Pag may pinapagawa si Lord sa atin, parang sinasabi natin na, Lord, next time na lang. Kumbaga, ang dami nating excuses. Lord, next year na lang. Pero kung makapag-manage naman tayo ng oras natin sa Netflix, di ba? O social media, di ba? Kaya rin naman nating ipagkatiwala, di ba? Kay Lord yun. Kumbaga, yung sabi doon sa Proverbs, di ba, binasa natin na may bukid, di ba? Ang bukid ay ministry. Sabi doon, kapag yung puno ng matinik na damo, di ba hinayaan niya eh. Kapag yun, may mga matitinik na damo, di ba sasakalin yung mga mabubuting, na tumutubong mabubuting bunga. Siya, tayo din, kapag halimbawa, tayo po mga kapatid ay may ubasan, di ba? O may bukirin, di ba? Iingatan natin yun. Paano ba, di ba, i-repair natin yun, babakura natin yun, pagagandahin natin, di ba, ganun yung gagawin natin, di ba, kailangan ayusin natin, di ba, or improve, at praise the Lord, no, glory to God, dahil sa grasya ng Diyos, pinibigyan tayo ng chance ng Panginoon ng bukas para ayusin ang dapat ayusin, at kailan tayo magdidesisyon, dapat kapag hindi nahuli ang lahat, ha. Kaya sabi nun, let's apply wisdom kung paano natin i-handle ang oras natin sa tulong at grasya lamang ng ating Panginoon. So, una, para maging mabuting katiwala, una sa katawan natin, sa buhay natin. Pangalawa, di ba, oras. Pangatlo, letter C, stewardship involves a wise investment and cultivation of individual talents and abilities. So, yun po yun sa binasa po natin, no, sa Matthew, yun na po yun about sa parable of the talents. Kung ano yung binigay ng Diyos sa atin, kailangan palaguin natin, no, sa ating talents, skills, abilities. Bakit na tinawag na wise investments? Kasi
Yung binigyan nga ng talent na 1,000, hindi naman lang ininvest yun, di ba? Kahit sa bangko man lang para magkaroon ng tubo. Hindi man na siya gumawa ng paraan. Kumbaga, alam naman ng taong ito na pinagkalooban naman siya talaga ng Diyos, di ba, ng kaloob, ng talent, ng time, territories, abilities. Pero alam niya din naman na babalik ang Diyos at i-account yun. Pero dahil nga siya ay tamad at masama, sabi ng Panginoon, kaya hindi niya pinalago. Kaya ang tanong sa atin, last week, ano ba yung mga ininvest ni Lord sa atin? Gusto niya in return may profit Kumbaga lumago di ba? Mabunga. Kaya letter D natin is the worship involves a proper understanding and use of one's possessions. So sa Matthew chapter 6 verse 19 to 21, sinasabi doon na hindi naman masama no na mag-save. Pero ang point ng Lord, di ba, yung proper understanding and use ng ating possessions. So paano ba natin ginagamit ang mga bagay na pinagkakatiwala sa atin ng Diyos? Ito ba ay para sa sarili lamang natin? Ginagamit natin ito sa gawain, 'di ba? Yung purposeful talaga, 'di ba, sa kanyang kingdom. At sabi nga doon, 'di ba, dapat yung ating mga kaisipan ay nakatuon sa makalangit at hindi na sa mundong ito. At sabi nga doon sa Luke chapter 12 verse 33, paano tayo magi-invest sa langit, 'di ba? Paano natin gagamitin for the purpose of advancing God's kingdom? So yung kagaya nga po no, nung sa J. Comfy na Subo, kung saan ginamit, di ba, pinagamit yung property para pagtayuan ng simbahan ng Panginoon. So sa mga, saan pa po ba? Sa mga bahay natin, di ba, pwedeng pahingahan ng mga lingkod ng Panginoon. Kaya prayer meeting, di ba, pwede rin magamit yun ng ating Panginoon. Kumbaga, katulad din sa mga may mga sasakyan. Kumbaga, pwede maging tayo, hindi naman talaga natin madadala itong mga kayamanan na ito. Pero, pwede kang maging mayaman sa langit kung gagamitin po natin ang lahat ng possessions na pinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon, yung ating territories, yung ating properties. At last week, tinanong tayo, no, kung ano ba yung mga possessions na naggamit, di ba, magagamit natin in the kingdom of God like car. Pwede natin gawing service. Or kapag may mga invites tayo, di ba, wala silang sasakyan, pwedeng gamitin yon sa mga new blessing, ayan, sa paghatid, sa magsundo. Pwede yung bahay natin, di ba? Pwede share a home, prayer meeting, mga kapatid natin na walang matulugan, di ba? So, ipagamit natin yun sa ating Panginoon. Letter E is the stewardship involves a careful and purposeful use of all finances. So, dito po sa 2 Corinthians chapter 9 verse 6 to 8. So, sabi dito, maging maingat po tayo sa binibigay sa atin ng Lord. Yung bawat pera, dapat po ayan ay may mga pangalan, nakapangalan na po yan. Kasi kung walang pangalan po yung pera na yan, kung saan lang po mapupunta yan hindi po naging purposeful po no, yung pera. Kaya sabi nga po doon, talagang the Lord will bless us to be a blessing. But hindi, wag po natin sayangin, no? Let us not waste the blessing of God. So last week din, kung matatandaan natin, tinanong tayo sa paanong paraan natin sinasayang ang blessing ng Panginoon financially, di ba? So sabi natin, sa sobrang Shopee, sobrang, di ba, add to cart, place order, bibili ng di kailangan. Kumbaga, marami tayong gusto bilhin, pero dapat may purpose. So, masasabi natin na naging waste ang isang purchase kapag, number one, hindi careful at walang purpose. Dapat kingdom or godly purpose. For example, hindi naman masama na kumain sa labas, di ba? Pag nagkasahod, reward mo yun, treat mo yun. Pero, pag hindi tayo careful at out of budget na tayo, yun yung pagiging, halimbawa, impulsive sa mga binibili natin. Meron naman na, kung okay pa naman yung gamit na to, pero alam mo yung bibili ka pa kasi hindi mo naman magagamit, matatambak lang sa bahay. So, importante ang finances sa ministry natin bilang leaders. Diyan din natetest ang faithfulness natin sa pag-submit na sa Diyos na ating mga desires. At yun nga, at syempre, di ba? At kapag may pagpapala, dapat hindi tayo ubos biyaya. Tapos bukas, alam mo yun, wala na tayong, nakatungangan na tayo. Kaya as a leaders, let us be careful din, no? Ayun. At huwag natin sayangin yung mga pagpapala na ito. Thank you, Lord po. Salamat, sis. Nabanggit ko ba dyan yung patungkol sa utang? Wala, Pastor. When it comes financially, dumating talagang nangangailangan tayo. Praise God kung may nahihiraman tayo. Pero if we will be careful and purposeful sa lahat ng blessing natin, mababayaran natin yung mga utang. Amen? Na hindi tayo leader, nagtuturo tayo ng Word of God. Tapos yung isipan ng mga tao sa atin, may utang sa akin yan eh. Di naman marunong mag-handle ng finances yan eh.
Ang gusto ng Panginoon, in all areas of our life, we will be good managers. Kaya, pag-pray natin na hindi tayo ang mga may utang. Tayo magpapautang. Amen. 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 Hindi ko po sinasabi na hindi na tayo manghihiram o ano dumarating ang pagkakataon, ganun, may mga emergency Pero, di ba? Ang pinaka gusto ni Lord talaga sa atin, let's be good managers in all areas of our life. Being responsible din sa pagbabayad ng utang. Di ba? Huwag natin tatakbuhan. Siyempre, pangalan ni Lord Kaya, alam naman natin, wala tayong matatago kay Lord. Salamat mga kapatid. Number 4, praise the Lord. Good evening po sa ating lahat. What is a definition of Christian stewardship? Malinaw po mga kapatid. Okay, Opo. Salamat sa Diyos. Kasi parang kahapon na meeting natin, umiikot na naman Sa inyo din ba? Praise the Lord. So ano nga po ba ang ibig sabihin ng Christian stewardship? Ang stewardship is the practice of systematic, may sistema, may alam mo yun, may step by step, may dahilan, and proportionate. Ibig sabihin na ma-manage natin ng maayos, na alam mo yun, na babahabahagi natin, giving of time, abilities, and material possessions based on the convictions that these are a trust from God to use in His service for the benefit of His kingdom. So tayo po mga Kristiyano, ang ibig sabihin ng Christian stewardship is kung ano yung mga meron tayo, gagamitin natin to ng maayos, hindi waldas, merong sistema. Alam natin kung ilang porsyento ang ibibigay na oras sa ganito at ilang porsyento ang gagamitin sa ganito. Para saan po? In the use in His service for the benefit of His kingdom. So, hindi lamang ito lagi patungkol sa church. Ito rin ay patungkol sa mga personal din natin buhay. Kasi kahit na kayo nagtatrabaho, nagnenegosyo, alam nyo kung ano yung purpose ni Lord. Alam nyo yung mission ninyo sa business, sa negosyo ninyo. Sabi rito, number 2, it is a divine human partnership. So, pag sinabing divine, yun yung Lord natin. Lord and human partnership with God as the senior partner. Si Lord ang pinaka-partner natin dito. Pero syempre, mas mataas siya. It is a way of living. So, hindi lamang po siya Sunday thing, yung stewardship. Ito yung buhay natin. The recognition of God's ownership of one's person. Powers, possessions. 3 P yan. So, ang may-ari, si Lord, ng buhay natin, person. Pangalawa po, powers, lahat ng meron tayo. Possessions, and the faithful use of this for the advancement of Christ's kingdom in this world. So, simply defining Christian stewardship, simple terms, magamit natin ang lahat ng meron tayo. Buhay, oras, talento, galing, lakas, material na bagay, pinansyal, para mai-advance ang kaharian ng Diyos, mai-share ang gospel. Yun lamang po, no? So, ang question ngayon, tayo po ba'y good stewards or managers? Ibig sabihin, sa pera na binibigay sa atin, nagagamit ba natin tong pera na to para magamit para makapag-share tayo ng gospel? Diba? Sabi ko nga, pinapamasahihan nyo, nililibre ninyo, diba? Ginagamit natin to bless people, to share Jesus, time, talent, all of those things. So meron tayong pag-uusapan po sa Roman numeral number 5. What are the primary qualities of a good steward? Okay, meron pong 5. Marami, no? Pero ito yung 5 principal character qualities that are found in good stewards or managers. Pakibasa po si Sister Cheng, 1 Corinthians chapter 4, verse 1 hanggang 2. 1 Corinthians 4, verse 1, 2. And Sister Michelle, pakibasa ang Matthew 21:40 to 41. Matthew 21. Sister Grace, Matthew 25, verse 26.
Sister Lola, Romans 2, verse 11. Sige, basahin muna natin yung 1 Corinthians. Praise God. Ano ang qualities para maging good manager, Sister Cheng? Exactly. Thank you, Lord. So, number 5, letter A, faithfulness. Matthew 21:40 to 41. Ayan, sabi po dito sa Matthew 21:40 to 41. At tinanong sila ni Jesus, pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga taong iyon? 41. Sumagot sila, papatayin niya sa kakilakilabot na paraan ng masasamang iyon at pauupahan ng ubasan sa ibang magsasaka na magbibigay sa kanya ng kanyang bahagi sa panahon ng pamimitas. Amen. So, ano yung magbibigay ka ng bahagi sa panahon ng pagpipitas? Eh, syempre, hindi naman sa yung ubasan eh. Kanino bibigay yon, Sister Michelle? Kay Lord po. Oo, doon sa may-ari, di ba? Sa Yes. may-ari. Kasi siya may-ari ng ubasan. So, anong karakter yon? Dahil siya Lord, nagbigay sa'yo ng trabaho, siya nagbigay sa'yo ng ubasan, sa kanya yung ubasan, binigyan ka ng trabaho, nabubuhay ka ngayon dahil sa trabaho na yun. Anong tawag doon? loyalty po, Pastor. Exactly. Thank you, Lord. May sagot na ba kayo dyan? Wala pa. Wala po. Wala pa po. So, ang sagot dyan, ang galing yung sumagot ha. Thank you, Lord. Faithfulness and loyalty. So, para po tayo maging good managers, paano ba masasabing faithful ang isang tao? O, pag-usapan natin faithfulness. Bigay tayo ng halimbawa. Alam mo yung isang taong faithful, consistent yan. What do you call this? Alam mo, kapag nasimulan mo na maging tapat ka sa Diyos, yung faithful ka sa Lord, kahit anong sitwasyon, kahit parang hindi madali, kahit hindi convenient, hindi comfortable, susunod ka eh. Diba? Kasi why? Manager ka eh. Ikaw ay isang good manager. Walang excuses na ibinibigay yan. So sa atin po bilang mga sumasampalataya, tayo po ay consistent dapat. Part yun ng faithfulness. Ano pa? Pag sinabing consistent ka, pag faithful ka, reliable. Ano po ibig sabihin ng reliable? Mapagkakatiwalaan ka. Na kapag merong binigay sa yung task, gagawin mo. At hindi na kailangan pang chinecheck o ginawa mo na ba? O pinapaalala pa kung kailan mo gagawin. Ibig sabihin, hindi ka pa dumating dun sa faithfulness level na yon. So, ang gusto ng Panginoon, we will be reliable. Maaasahan tayo. At hindi lang maaasahan, mapagkakatiwalaan. Sa mga ministry, sa mga assignments po natin. Kapag meron po tayo na pag-usapan, di ba? Meron tayong time, meron tayong meeting, meron tayong ganitong oras. Faithful managers. They're consistent, they're reliable. At alam niyo, isa pang gusto ko about faithfulness. Ano yan? Ang mga taong faithful, merong stability or steadiness. Pag sinabing steady, ano yan eh? Hindi po yan napapadala sa mga alon, sa mga bagyo ng buhay. Hindi yan emotionally unstable. Ang faithfulness, nag-decide na siya sa isipan niya, whatever it takes, susunod ako. Whatever it takes, gagawin ko itong pinapagawa ng Lord ko. Amen? Naintindihan niyo po? Malinaw po ako mga kapatid.
Amen. 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 And those people who are steady, o sinasabi natin merong emotional stability, ay nakakatuwa yan. Alam ko may mga personal kayo experience, may sakit, nanghihina, pero maglilingkod pa rin. 'Di ba? Bakit mo ginagawa yan? Kasi nagiging tapat ka. And those people are reliable. They will be dependable. Pagkakatiwalaan ka pa ni Lord ng mas marami. You can be counted on. Na-test na ba yung ating faithfulness? Di ba? In our finances, nagiging tapat ba tayo? Inconvenient. Teka lang, may mga aso lang po Pamute muna natin yung mga aso. Yeah, salamat po. Hindi ko alam nagre-read my love. Alright, thank you Lord. In our time, talents, treasures, tayo ba'y nagiging tapat? Di ba? Minsan nga may mga pagkukulang. Pero may mga babayaran, pero binibigay mo pa rin yung para sa Lord. Minsan may mga celebration, pero dahil unahin mo pa rin si Lord kasi ito yung kailangan Kailangan ako doon. Naniniwala ko yung mga faithful na tao masunurin yan. And yung obedience, isang magandang step po yun mga kapatid. So pangalawa, sabi doon, Sister Michelle, binasa niya, kung sino yung may-ari ng ubasan, sino nagbigay sa atin ng trabaho, ng ministry, sa kanya natin ibabalik yung glory. Yun yung loyalty Hindi sa iba, hindi sa sarili. So everything goes to the owner. Yun po yung loyalty na sinasabi. So as part, ang mga qualities po, hindi lang faithful, but also loyal to the Lord. Yung loyalty natin sa Panginoon. And alam nyo, syempre, yung loyalty, yung faithfulness, natetest po yan Titingnan kung magiging loyal pa rin ba tayo. Kahit po ba mahirap, di ba? Tayo po ba yung mapagkakatiwalaan? Kahit na tayo ay painan ng kaaway para tumalikod tayo sa pananampalataya. Papainan ka ng kaaway, tumalikod sa pananampalataya. Ito bibigay ko sa iyo. Hindi, kay Lord pa rin ako. Paglilingkuran ko pa rin siya. Di ba na, alam nyo, yung loyalty na tetest talaga yan. One time, yung aming personal experience, siyempre, di ba, galing kami sa corporate, maganda kitaan doon, pero iniwan na namin yun We go talaga all in kay Lord. Ngayon dumating yung time na medyo naghihirap, sobrang challenging talaga, financially and spiritually, syempre, talaga mabobombard ka rin ng mga doubts and worries and fears, may uncertainty yung bukas, wala ka ng 15-30, wala ka ng extra income, biglang may tatawag sa'yo, bro, balik ka dito, bibigyan ka namin ng ganito, bumalik ka lang. Babalik ka ba? Tatalikuran mo ba yung tawag ng Diyos sa'yo? Yung loyalty, matetest po yan. So, kailangan yung loyalty makikita sa ating commitment. Lord, whatever it takes, whatever the enemy throws, whatever the world offers, you're the only God I will worship. Amen. Yun po yung good manager, mga kapatid. Yan ang gusto ng ating Panginoon na maging qualities. Primary qualities natin. Pangalawa po, Matthew 25:26, tsaka Romans 12:11. Mateo 25 verse 26. Sabi po dito, sumagot ang kanyang Panginoon, masama at tamad na lingkod. Alam mo palang pinipitas ko ang bunga ng hindi ko itinanim at inaani ko ang hindi ko inihasik. Amen. So anong quality ang gusto ng Diyos? Industrious. Accountable. Sabi diyon, Romans 12:11, basahin natin, sis. Romans 12:11. Never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor serving the Lord. Spiritual fervor.
Ano sa Spiritual Tagalog yan? fervor. Ano sa Tagalog? Never be lacking in zeal. Yung gana. Gana. Oo. So, etong ko-connect natin sa binasa ni Sis Grace, Matthew 25. Ang comment ng Diyos, ano daw? Masama ka at ano daw sis? Tamad. 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 So, anong gusto ng Panginoon? Huwag tayo maging tamad. Maging ano? Industrious. Diligence. Masipag. Industrious. Ang mga masisipag po, yan ang primary qualities of a good steward. Pag nakakita tayo niya sa tao, tapat na pagkakatiwalaan, may pinagawa ko, ang ganda ng ginawa. On time siya, ginagawa niya, talagang very good. Tapos yung industrious po, yung ang gusto ng Panginoon, yung alam niyo yun pag mahal mo yung ginagawa mo, may zeal. Diba? Pakihanap nga po, Sister Lola, sa Tagalog, Romans 12:11. Yung sa 12:11, yung zeal, pag gusto mo, mahal mo yung ginagawa mo, sakto lang ba yung gawa mo? Mas maganda. Romans, Sige, sis, pakibasa. Romans 12:11, magpakasipag kayo at huwag maging tamad. Buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. Buong puso Buong puso. Makikita nyo kapag may puso yung ginagawa, no? Tama po ba yun? Makikita ba yun sa tao? Amen. Oo, makikita mo yun kung buong puso niya nga bang minamahal yung ministry niya. Makikita mo talaga yung focused na talagang gagawin niya lahat. Siyempre, pag sinabing industrious, yung kasipagan, ayaw niya nung pwede na. Pwede na yan. Minsan, ang iniisip natin, pwede na to. At least makapag cell group kami, ganun. Hindi. Kailangan kapag masipag ka, gagalingan mo maging cell group leader. Talagang hahanapin mo yung Bible verse na magko-connect dun sa nangyari sa buhay niya. Di ba? Pag-aanda mo yun Mag-aaral ka You always give your best. Sabi nga, di ba, si Daniel merong spirit of excellence. At hindi lang po bastang kasipagan, hindi lang excellence, hindi lang pagiging industrious. Alam nyo, kapag ang isang tao masipag at buong puso niyang ginagawa, merong tinatawag na we call this persistency. Ano yung ibig sabihin ng persistent? Kahit na may mga hadlang, hindi siya humihinto. Gagawin at gagawin niya yung hanggang makakuha niya yung gusto niyang mangyari. Hanggang makapasa siya. Naalala niyo yung persistent widow? Ang tagal niya, pabalik-balik siya dun sa judge. Dun sa kanyang kaso. Pabalik-balik siya. Hanggang hindi nag-o sa favor niya yung judge, hindi siya tumitigil. Ganun din sa atin. Hanggang hindi tayo gumagaling, lumalago, hanggang hindi tayo nakakakita ng bunga, hindi mo titigilan Tuloy-tuloy, aral, turo. Sige, tingnan natin hanggang maging mabunga. Encourage mo, sumunod ka. Yun po yun masipag talaga Amen. Sisipagan Yan ang gusto ng Panginoon. Alam mo kung pag sa kasipagan, kasama disiplina yan. Disiplina na yung puso't isipan mo, kailangan to. Yung disiplina, syempre, may managing yourself, life management, and family. Pag ang isang tao masipag, talagang manage niya yung oras niya. Alam niya kung kailan siya magtatrabaho, alam niya kung kailan siya magpapahinga. Alam niya kung kailan siya magre-relax. Alam niya kung kailan siya dapat na mag-give more time into that work. So, ano pa po? Yung pagiging masipag. Ano pa ang may apply natin sa ministry? Alam mo yung masipag, mga kapatid, hinihigitan niya pa nga yung expectation ng kanyang master. Sample lang, may pinagawa sa'yo, mag-journal ka 3 times a week. Praise God yan, maganda naman yun, nakapag-journal tayo. Pero makikita mo yung masipag talaga. Hindi lang 3 times ang goal niyan. Araw-araw. Bakit? Kasi seryoso siya Mabuti siyang katiwala. Makikita niyo po yan. Kaya alam niyo ano yung mga dapat i-workout natin as good managers. Faithfulness, loyalty, industriousness. Hindi sa kanya pwede na yan, okay na yan. At least nakagawa.
the best lagi ang bibigay niya. Kasi alam niya yung nabigay, the best ang binigay. Amen. Basa po natin, Sister Nobi, Colossians 3:22 to 24. Sister Lola, Titus or Tito 2 verse 9. Ayan. Then, Sister Grace, Matthew 25 verse 20. Okay po. Amen. Amen po. Sabi po dito sa verse 23, ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. In verse 24, sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo. Amen. Titus chapter 2 verse 2, chapter 2 verse 9. Titus 2 verse 9. Turuan mo ang mga alipin na maging masunurin at kalugod-lugod sa kanilang mga amo. Hindi nila dapat sagot-sagutin ang mga ito. Amen. So ano yung kailangan gawin ng mga alipin, sis? Maging masunurin. Yeah, obedience. So, Obedience. discipline and obedience. Discipline and obedience. Siyempre, alam niyo naman itong discipline, hindi talaga madali yan. Susupilin talaga natin yung laman eh. Talagang kinakailangan. Sa una talaga, mahihirapan tayo. Pero madedevelop din yung mga spiritual muscles. Diba sa gym? Nakausap ko nga si Brother Efren kanina. No? Sabi niya, Pastor, ang hirap ng weight loss journey ko. Sabi niya, yung una, parang natamad ako. Walang nangyayari. Nagtimbang ako, parang parehas din eh. Pero makalipas ng ilang araw daw, nakita niya may progress. Nagustuhan niya na yung kanyang ginagawa. 15 kilos ang nawala sa kanya. Nahanap lang. Ang bilis tumakbo, ang bilis ngayon gumalaw. Pero hindi nagsimula po yun sa sa madali. Na-develop na sa kanya. Pero mo gabing-gabi, nagja-jogging. Grabe, praise God Glory to God yan. May pagsunod. Mahirap pong maging manager yung hindi sumusunod, no? Siya yung boss. Hello, diyan kayo? Amen. Kung kayo may-ari ng kumpanya, tapos yung manager mo ay sumunod sa'yo, ako hirap nun. Hindi yun mabuting manager. Kung kayo ang may-ari ng ubasan, meron kang manager doon, may mga lingkod ka doon, ayaw sumunod, ano gagawin nyo? Palitan. Yeah, totoo. Papalitan. Why? Hindi niya naintindihan yung task. Hindi niya naintindihan yung position na binigay sa kanya. Hindi pa siya fit. Kaya this 2026, mga kapatid, I pray, no? Let us be good managers. Naalala niyo yung binigay ng yung 5,000, yung 2,000, yung 1,000. Yung 1,000, yung kinuha uli sa kanya, binigay sa merong 5,000. Hindi kasi siya naging mabuting katiwala. Naging masama at tamad siyang katiwala. So tayo po yung discipline natin in obedience. Yan po ay sa mga principle na gusto ng Lord makita sa atin. Matthew 25:20, Sis Grace. Maganda yan. Mateo 25 verse 20. Lumapit at tumanggap ng 5,000 salaping ginto at sinabi, Panginoon, ito po ang 5,000 salaping ginto na iniwan ninyo sa akin. Ito naman po ang 5,000 salaping ginto na tinubo nito. Amen. Amen. So anong meron? Sis Grace. Accountability po. Oo, accountability. Pero anong binigay niya doon sa Anong ibig sabihin? Ano gusto ni Lord? Fruitful. Fruitful at? Fruitful. Productivity. Productive. Yeah, productive. Fruitful and productive. Tandaan nyo, kapag ang isang tao totoong masipag, sigurado may bunga yan. Kapag ang tao good manager, productive po yan. Pero syempre, let's always keep in mind, settle natin na yung busyness does not always mean not always result of productivity. Hindi
Hindi porket busy tayo, magiging productive na tayo in the kingdom of God. Kailangan alam natin yung mga bagay na binigay sa atin at kung paano natin ito gagamitin. So, ang gusto ni Lord, may fruit, mayroong production. Nakakita ba kayo ng bunga sa ministry po ninyo? Nakakita ba kayo ng bunga? Amen. Amen. Parang di kayo sigurado. Ano ba? Nakakita ba kayo ng bunga? Amen. Amen. Namunga Amen. ba ang ministry na binigay sa inyo ni Lord? Amen. Amen. Oh. Naging productive ba kayo dun sa ministry na binigay sa inyo? Praise the Lord, ha? Glory to God. Ibig sabihin, nagiging mabuting katiwala tayo. Yun ang gusto ni Lord eh. Ano sabi niya doon, sis? Mabuting katiwala. Mabuti kang katiwala. My good and faithful servant, tapat ka. Come and enjoy the Master's happiness. And finally, pakibasa Brother Eugene, 1 Corinthians 4:7. Sis Lola, Mark 10:43 to 45. Last. 1 Corinthians 4:7. Faithfulness, loyalty, industriousness, discipline and obedience, fruitfulness and productivity, and last, Brother Huge. 1 Corinthians 4 verse 7. Paano kayo nakahigit sa iba? Hindi ba't lahat ng nasa inyo ay ibinigay lamang sa inyo ng Diyos? Kung gayon, bakit ninyo ipinagyayabang iyon na parang hindi kaloob sa inyo? Yun. So, anong karakter? Anong gusto ni Lord? Humility po. Humble po. Yes. Kabila. Mark 10:43-45. Mark 10:43 to 45. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na nais maging dakila ay dapat maging lingkod ninyo. At ang sino mang nais maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang mag-alay ng kanyang buhay para sa ikatutubos ng marami. Wow. So, anong yan, sis Lola? Gusto ni Lord? Magkaroon tayo ng ano? Humility. Humility and, anong sabi diyan? Dapat maglingkod. Maglingkod. Servants. Yes. Servant. Servant's heart. Yan. Humility and servant's heart. Tandaan po natin, kahit ako, habang inaaral ko to kanina, Lord, ako ba ay nagmamalaki? Ako ba ay nagiging mayabang dahil sa kung ano yung meron ako? Sabi ng 1 Corinthians 4:7, lahat ng meron kayo, binigay lang sa inyo. Di ba, Brother Yud, sabi? Bakit kayo nagmamayabang? Bakit kayo nagmamalaki? Kaya alam nyo, lahat ng meron tayo ngayon, dumami man yan, maging fruitful, maging productive. Praise the Lord, gusto natin yan. Pero huwag tayong magmamalaki na yan ay dahil sa ating sariling